Okay, magandang araw sa inyo mga amigos, mga amigas. Sa araw na ito, pag-usapan po natin itong desisyon ng adjudicator ng Bureau of Legal Affairs ng Intellectual Property Office na kung saan kinansila nila ang registration of Tape Incorporated for the trademark Eat Bulaga. Pero tayo po ay inulan ng mga request ng katanungan dito sa aking YouTube channel sapagkat sila po ay nagtataka kung bakit sa kabila ng pagkansela ng IPO, ng registration ng trademark of Tape Incorporated, ito ay patuloy na ginagamit doon sa Channel 7 ng Tape Incorporated. So ito ba ay isang senyales na walang respeto ang Tape Incorporated that despite the cancellation of the trademark Eat Bulaga, still they continue to use the trademark in their show, no? Doon sa noontime show. At ito namang Eat Bulaga ni na Tito Vic at Joey, bakit hindi nila magamit-gamit ng buo yung titulo despite the fact that there is already a decision rendered by the Bureau of Legal Affairs? Ano ba ang pumipigil sa kanila upang tuluyan na 100% gamitin ang titulong Eat Bulaga? Ito po ang ating ipaliliwanag sa inyo sa episode na to. So, pakinggan nyo mabuti point by point, no? Ililinya natin bakit hindi pa tuluyang magamit talaga ng ating Dabar Cards na sina Tito Vic and Joey ang titulong Eat Bulaga. At ito namang si Tape Incorporated ay bakit patuloy pa rin ang paggamit sa titulo na to? Ano ba ang sinasabi ng batas sa ilalim ng Intellectual Property Code of the Philippines? Ang sabi ng batas, ang losing party ay binibigyan ng pagkakataon na magsampa ng apila sa mas nakakataas na opisina doon din sa Intellectual Property Office, doon sa opisina ni Director General. Yan ay dapat na maisampa sa loob ng 10 araw from the time the decision was rendered and made known to all the parties. So sa loob ng 10 araw na yan, kailangang magsampa ng apila ang losing party. Otherwise, pag nag-lapse yan, the decision regarding the cancellation of the trademark issued in favor of Tape Incorporated will now become final and executory. Pero kapag ginamit niya yung karapatan na yan, no, na magsampa ng apila, yung decision na ni-render ng Bureau of Legal Affairs ay hindi pa pinal. So, pwede pang mag-exercise ng right si Tape Incorporated na patuloy niyang gamitin ang trademark na Eat Bulaga. Dahil pwede niyang sabihin kay Director General na Madam or Sir, pwedeng nagkamali ang inyong Director ng Bureau of Legal Affairs sa pagre-render, sa pagbusisi ng facts of the case. Mukhang nagkamali siya. Director, paki-correct ang inyong Director ng Bureau of Legal Affairs. Pero kapag sinabi naman ng Director General na hindi nagkamali ang aming Legal Affairs Bureau sa pagkansela ng trademark na Eat Bulaga allegedly owned by Tape Incorporated, aba, yan ay pwede uling maging final kung hindi siya magsasampa, no, ng apila. This time outside of the administrative agency. Pupunta yan doon sa nakakataas, doon sa Court of Appeal, sa isang judicial body upang doon magsumbong at sabihin mali ang desisyon ng Director General, lalong-lalo na yung Office of the Bureau of Legal Affairs. Doon siya pupunta sa Court of Appeals. Kung makulit, ayaw niyang maniwala na may nawala siyang karapatan doon sa trademark na
kiniklaim naman ni Joey De Leon at Tito Vic and Joey na sila naman talaga ang original na lumikha ng trademark na to. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang itama yung ibang terminologies na ginagamit ng ating mga kaibigan at kasamahang mga vloggers dito sa YouTube, sapagkat meron akong napanood na ibang palabas dito sa YouTube na sinasabing nagdesisyon na daw ang korte sa kaso ng trademark case ng TVJ at Tape Incorporated. Gusto ko lamang pong linawin na ang desisyon po ng IPO ay hindi po desisyon ng korte. Hindi po korte ang IPO. Ito po ay isang quasi-legislative and quasi-judicial agency performing functions that are similar to that of an ordinary court. So, yung functions niya almost similar to a court, but it is not considered a court but a quasi-judicial body performing adjudicatory powers. So, yung kanyang desisyon ay similar din sa korte. Kaya nga kapag nagdesisyon ng isang quasi-judicial body at ikaw ay gusto mag-apela, pupunta ka hindi sa regional trial court kasi co-equal lang ang quasi-judicial bodies with the regional trial court. So, ang punta mo talaga yun, didirekta ka na kagad sa Court of Appeals. So, siya ay isang quasi-judicial body. Kasi nga, being a quasi-judicial body, itong Intellectual Property Office, it is required to properly exercise its quasi-judicial power. And in the exercise of this quasi-judicial power, it requires the concurrence of two elements. No? Number one is the observance of the due process of law. It requires notice and hearing. So habang hindi natatapos yung hearing at pinagbibigyan ng pagkakataon yung isang party na medyo natalo, hindi pa tapos yung due process. Pag dapat gamitin, no, i-exhaust yung lahat ng available options and rights of the losing party, because before the decision may be held to be final and executory. So, pangalawa, dapat, yung pangalawang elemento, dapat magkaroon ng jurisdiction, yung intellectual property, which is in this case, nakapag-acquire naman sapagkat nung nagsampa ng reklamo tong si Tito Vic and Joey ay sumagot naman, no? Nagbigay ng answer. So there is a jurisdiction. So ngayon, ang ginagawa ngayon ng intellectual property is the proper observance of the due process of law. Sabi nga kasi ng ating batas, according to the Constitution, no person may be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So pagbibigyan natin yan, no, na maibigay nila yung kanilang parte, no, na kung sakasakaling sinasabi nila na sila ang may-ari ng trademark, dapat ibigay natin yung nararapat doon sa tao, no, na mga karapatan na binibigay hindi lamang ng intellectual property law but including the constitutional rights of the person, particularly under Section 1 of Article 3 of the 1987 Constitution, particularly nga yung due process of law. So yan po ating mga kaibigan, kung bakit hindi pa tuluyang maimplementa ang desisyon ng Bureau of Legal Affairs. Marami pa pong pagdadaanan. Pero kapag itong losing party tumigil sa pag-apila, then that is the time, no? Like for instance, lumagpas yung 10 araw, kailan ba nagdesisyon yan? Martes nagdesisyon. So bibiling ka ng 10 araw, no? Pagkatapos ng 10 araw, sa ika-11 araw at hindi nagsampa ng apila si Tape Incorporated, doon ang celebration, mga dabarkads, na final and executory na ang desisyon ng Bureau of Legal Affairs at tuluyan na ngang magagamit ni Tito Vic and Joey
ang trademark na Itbulaga. Pero para sa akin, no, para sa akin, wala namang question na kung sino ang may-ari. Kung ako nandoon sa side ng Tape Incorporated, ay magpapakumbaba na ako. At sasabihin ko, sige, kayo naman talaga may-ari niyan eh. At hindi ko naman kayo binayaran, Joey De Leon. Noong time, no? Assuming hindi naman talaga binayaran, di ba? Kasi hindi naman lalaban yung Joey De Leon at Tito Vic and Joey kung binayaran sila sa paglikha ng titulong Itbulaga. Kasi kung binayaran, tapos ang laban, saka kay Tape Incorporated yun. So, pero kung hindi ka binayaran, pinahiram lang siya, sige, gamitin mo yung Itbulaga. Kay Tito Vic and Joey yung yung Itbulaga. So, kung sakali naman o kaya nagkaroon ng proper transfer with corresponding compensation. So, kay Tape Incorporated, but in this case, hindi lumalabas ng gano'n yung facts of the case na sinumite ni Tito Vic and Joey. So, kung ako sa kanila, yun na nga, magpakumbaba dahil nandiyan dyan yung biyayang ibibigay sa iyo ng Diyos kung ikaw ay magpapakumbaba. At alam naman ng halos lahat ng tao kung sino yung naglikha ng titulong Itbulaga. So, kasi sa parte ng losing party, pag nag-file ka ng appeal, nako, definitely, sasakit ang ulo mo dyan sa kakaisip through your lawyer. Tapos gagastos ka pa ng malaki sa abogado. Napakamahal ng abogado pag nagsampa ka ng apila hanggang umabot sa Court of Appeals, hanggang sa Korte Suprema, tapos matatalo ka. Nakakahiya. So, mas maganda, mas gaganda ang imahe ng losing party, magpapaubaya at magpapakumbaba. At siguro naman, kapag ginawa mo yan, may dadating sa iyong kapalit na biyaya na ipagkakaloob sa iyo ng ating poong may kapal. So hanggang dito na lamang. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, hanggang sa susunod na episode dito sa aking Bueno Law and Beyond YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Muchas gracias.